Eto na ang aking pagbabalik guys, pasensya na at matagal na walan ng bagong upload. Naging sobrang busy sa school at madaming gawain na kailangan unahin. Salamat sa patuloy na sumusuporta at nag-iintay. Wala nang paligoy-ligoy pa at atin nang simulan ang kwento. Ang nakaraan. Hindi naman makasagot si Lee at tahimik lang ito. Tinanong ni Chung Myung kung sino daw ang nakakapag-aral nito sa Southern Edge Sect. Sinabi naman ni Lee na mga second-class disciple at mga mas mataas na rank ang nakakaalam nito. Hindi naman daw alam ng mga elder ang teknik na ito. Nagalit lalo si Chung Myung sa nalaman niya mula sa sinabi ni Lee. Nakakasigurado daw siya na ang taong nag-aral ng teknik na ito ay nasa loob pa din ng Southern Edge Sect. At dito nagtapos ang pang-18 na parte. Magsisimula ang part 19 sa pag-alala ni Chung Myung sa nakaraan. Naalala nito ang pagsakop ng Demon Sect sa Mount Hua Sect. Halos lahat ng tao ay walang magawa sa pag-ubos sa kanila ng Demon Sect. Ang mga natirang miyembro din noon sa laban ay ang mga bata sa Mount Hua Sect. Yun din daw siguro ang naging dahilan kung bakit sila nakakuha ng tulong mula sa Southern Edge Sect. Makikitang may sumigaw na isang lalaki at sinabi na tulungan daw ang Mount Hua Sect. Nagulat ang isang bata mula sa Mount Hua Sect nang makita at marinig niya ang mga ito. Makikita sa langit na napakadaming Southern Edge Sect ang pumunta upang tumulong sa labanan. Ngunit sinabi naman ni Chung Myung na normal na tumulong sila dahil pag hinayaan nila ito, mahuhusgahan ang Southern Edge Sect ng ibang sektor. May mga tao din daw sa Southern Edge Sect ang nagkunwaring tumutulong, ngunit ang gusto lang daw pala talaga ay nakawin ang Mount Hua Sect's martial arts manuals. Sinabi din ni Chung Myung na aka daw Southern Edge Sect talaga ang sumunog sa Mount Hua Sect. 100 years ago, ibinigay nila Chung Myung ang buhay nila para mailigtas ang Jiangho sa kabuluhan. Ngunit ang Southern Edge Sect daw ay hindi nagbalik sa kanila ng magandang loob. Makikitang galit na galit pa din si Chung Myung at naiinis ito dahil ninakaw nila ang kanilang teknik at tinawag na Snowflower. Tumayo na si Chung Myung sa kanyang pagkakaupo. Tinawag niya si Lee at nakatingin lang naman ito sa kanya. Sinabi ni Chung Myung kay Lee na wag na nitong aralin ang Snowflower. Napatanong naman ito kay Chung Myung kung bakit daw. Nagalit si Chung Myung at binatukan ito dahil sumunod na lang daw dapat siya. Makikitang nakayuko si Lee at nasaktan sa ginawa ni Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung sa kanya na ito ang martial arts na hindi niya mamamaster. Ngunit naguguluhan pa din si Lee sa mga sinasabi ni Chung Myung. Naiisip ni Chung Myung na gustong-gusto niya na bugbugin si Lee dahil Southern Edge Sect ito. Ngunit nagpapasalamat daw siya kay Lee dahil nalaman niya na ninakaw ng Southern Edge ang kanilang teknik at ginawang 12 movement Snowflower. Sinabi ni Chung Myung na ang Southern Edge Sect daw ay may training na balance. Mukhang mabagal daw ang basic sword techniques ng Southern Edge Sect pero magiging malakas daw si Lee pag inaral niya talaga ito. Wag na daw aralin ni Lee ang 12 movement Snowflower dahil hindi niya talaga mamamaster ang Southern Edge Sect sword pag tinuloy niya ito. Flashy move daw ito at madaming kailangan gawin bago ma-execute ng maayos. Nagugulat si Lee sa mga sinasabi ni Chung Myung sa kanya. Makikita din naman na sobrang seryoso ni Chung Myung sa kanyang sinasabi. Wala nang iba pang nasabi si Lee at nagtataka pa din talaga ito. Nainis naman si Chung Myung dahil hindi daw pala alam ni Lee ang tunay na sword technique ng Southern Edge Sect. Napakadami daw na pwedeng kopyahin yung flashy moves pa ng Mount Hua Sect. Habang nag-iisip si Chung Myung, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Naisip ni Chung Myung kung siya ba ang may kasalanan talaga ng lahat. Bigla na lang daw madaming naalala si Chung Myung. Naiisip niya na baka daw siya talaga ang dahilan ng lahat dahil lagi niyang tinatalo noon ang Southern Edge Sect ng sobrang dali lang. Proud naman daw ang Southern Edge Sect sa kanilang sword technique noon dahil kasama sila sa 10 Great Sects. Ngunit may isang tao daw na lagi silang tinatalo at ito ay si Chung Myung.
Napahawak na lang si Chung Myung sa kanyang mukha dahil ngayon alam niya na kung sino talaga ang may kasalanan. Pero magiging malakas naman daw talaga ang isang tao kung gugustuhin ito. Wala na daw point para sabihin pa ni Chung Myung ang mga it o Kelly. Naglakad na lang si Chung Myung at sinabing aalis na siya. Nagsalita naman si Lee at pinigilan niya si Chung Myung. Napasabi na lang si Chung Myung na kalimutan na lang ni Lee ang lahat ng kanyang sinabi. Si Lee naman daw talaga ang bahala kung magiging successful siya sa daan na tatahakin niya. Kailangan daw ni Lee na malaman ng sarili niya ang lahat dahil makakatulong ito sa kanyang paglago. Nagulat naman si Lee sa mga sinasabing payo ni Chung Myung sa kanya. Makikitang tumayo ito sa kanyang pinagkakahigaan. Tumindig siya at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Nagbow siya kay Chung Myung at sinabi na nagpapasalamat siya dito. Makikita naman na napangiti si Chung Myung. Na maalam na siya kay Lee at wag na daw ito mag-alala pa. Naiwan si Lee sa loob ng kwarto. Siya ay napapaisip. Napasabi siya na parang may nakausap daw siya na isang deity. Sa kabilang banda naman, makikita natin si Chung Myung na humihinga ng malalim. Kung gugustuhin lang daw ni Chung Myung, susugurin niya na ang buong Southern Edge sect at papabagsakin na ito. Kinakausap ni Chung Myung ang kantang sect leader noon at nagtatanong ng payo. Naiinis si Chung Myung dahil hindi niya pa nakukuha ang tunay niyang lakas mula noon. Hindi daw niya hahayaan na magtuloy-tuloy ito kaya kailangan niya pang maging mas malakas. Ang mga malalakas lang daw ang pwede magkaroon ng authority sa Jiangho. Mali daw sila ng kinakalaban na tao dahil pagbabaiyaran daw talaga sila ni Chung Myung. Lalong-lalo na daw ang Southern Edge sect sa kanilang ginawa. Sa susunod na panel, mapupunta tayo sa Mount Wasek. Nag-uusap si Gol at Yoon dahil hindi pa nauwi si Chung Myung makalipas ang 7 araw. Hindi naman daw siguro maaaksidente si Chung Myung. May magandang rason naman daw siguro kung bakit hindi pa talaga nauwi si Chung Myung. Makikitang kabadong-kabado na si Gol dahil dapat daw alam ito ng mga elder. Tinawag na naman daw ng sect leader si Ongum at sana daw di sila mapahamak. Makikitang si Ongum ay nasa kwarto na ng sect leader. Nagagalit naman si Young dahil 7 days na daw wala si Chung Myung. Hindi daw tama ito dahil hindi man lang nagpaalam din si Chung Myung sa kanyang pag-alis. Sinabi naman ni Sang na baka daw na aksidente lang si Chung Myung. Sinabi naman ni Young na kasalanan daw ni Chung Myung kung may mangyari man sa kanya. Sinabi naman ni Sang na baka daw naligaw lang. Wala naman nang nasabi si sect leader dahil madami daw posibleng mangyari. Nagagalit si Young dahil bakit daw pinayagan ng sect leader si Chung Myung na umalis-alis kung kailan nito gusto. Wala daw excuse at rason na pwede dito. Ginawa daw ang rules para sundin at hindi labagin ng kung sino man. Galit na galit si Young dahil makakasira daw ito sa kanilang pundasyon. Tuloy-tulo pa din sa pagsigaw ni Young sa harap ng sect leader. Sinabi na lang ng sect leader na wag na ituloy pa ang pagsasalita ni Young. Nagulat si Young at napatigil ito. Humingi naman siya agad ng tawad kung may nasabi daw siyang sobra na. Napahinga ng malalim ang sect leader. Napapaisip siya kung mali daw ba ang tingin niya kay Chung Myung. Hindi naman daw siguro mapupunta sa kaguluhan si Chung Myung. Sinabi ni Ongum na gagawa daw siya ng search squad mula sa mga disciple para hanapin si Chung Myung. Habang sila ay nag-uusap, may sumigaw na nagbalik na siya. Agad naman na natigil ang kanilang usapan at lumabas ang sect leader. Ang taong nagbabalik pala sa Mount Wasek ay si Chung Myung. Makikitang nagmamadali ang mga matatanda ng Mount Wasek para salubungin si Chung Myung. Kailangan daw makita ng sect leader mismo ng kanyang mga mata si Chung Myung. Ngunit nang siya ay palabas na, pinigilan siya ni Young. Naiintindihan daw ni Young na nag-aalala ang sect leader kay Chung Myung. Ngunit wag daw sana nitong spoil masyado si Chung Myung. Wag daw sana nitong kalimutan kung paano ang tamang pagpapalaki ng estudyante. Kapag hindi daw nakatanggap ng punishment si Chung Myung,
hindi malalaman nito ang kanyang kamalian. Napahinga na lang ng malalim ang sect leader sa mga sinabi sa kanya ni Yang. Sinabi nito na naiisip daw ba ni Yang na hindi niya alam ang mga bagay na ito. Sinabi ng sect leader na wag daw mag-alala si Yang dahil siya mismo ang may gustong lumaki ng maayos si Chung Myung. Nagsalita naman din si Ongum at sinabing dapat bigyan ng malalang punishment si Chung Myung dahil sa violation na ginawa niya. Nagulat naman ang sect leader sa sinabi ni Ongum dahil third disciple pa lang daw si Chung Myung at ito ay bata pa. Sinabi naman ni Ongum na tama lang daw ang ibibigay nilang punishment dahil sa bigat na ginawang kamalian ni Chung Myung. Tinanong ng sect leader kung sang-ayon daw ba ang lahat sa sinabi ni Ongum. Makikitang lahat ng matatanda ay sang-ayon. Napaisip na lang ng malalim ang sect leader. Wala na siyang magagawa dahil ito na ang boto ng lahat. Sa susunod na panel, makikitang naglalakad na si Chung Myung papasok ng Mount Wasek. Nagulat si Chung Myung sa kanyang mga nakita. Sasalubong sa kanyang daan ang 5 matatanda ng Mount Wasek. Nagbow naman siya agad nang lumapit ang sect leader para magbigay galang dito. Wala nang paligoy-ligoy at nagtanong agad ang sect leader kung may rason daw ba ang pag-alis ni Chung Myung. Magsasalita pa lang si Chung Myung para magpaliwanag, ngunit sinapawan agad siya ni Yang at pinagalitan ito ng todo-todo. Sinabi ng sect leader na kung hindi daw valid reason ang ibibigay ni Chung Myung, papatawan siya ng punishment. Tuloy-tuloy pa din ang galit ni Yang sa kanya. Habang pinapagalitan nila si Chung Myung, may biglang naglakad papasok at sinabing wag sila magpakita ng masamang ugali kay Chung Myung. Nagulat ang lahat dahil ang kanilang nasa harapan ay si Huang. Binati ni Huang ang mga matatanda sa Mount Wasek nang may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi naman ng sect leader na sobrang tagal na daw ng huli nilang pagkikita. Naka-receive daw ang Mount Wasek 7 days ago na may sakit si Huang. Sinabi naman ni Huang na ang dahilan ng lahat ay si Chung Myung. Siya ang dahilan kung bakit gumaling ang sakit niya at huwag daw sana silang magalit kay Chung Myung. Siya daw ang nagligtas sa buhay niya at buong Yuna Merchant Guild. Makikita sa mukha ni Chung Myung na masaya habang sumang-ayon sa sinabi ni Huang. Sa susunod na panel, makikitang nasa loob na sila ng office ng sect leader. Pinapaliwanag naman ni Chung Myung sa kanila kung paano niya nagamot si Huang. Dating beggar daw si Chung Myung. Lahat ng beggar ay kumakain ng kahit ano kaya alam daw nila ang mga bagay na tungkol sa lason. Nagsisinungaling si Chung Myung sa kanyang mga kwento dahil alam naman natin na demon technique talaga ang sakit ni Huang. Nagrason na lang si Chung Myung na 5 yin plant ang dahilan ng lason ni Huang. Magaling talaga magsinungaling si Chung Myung at napaniwala nito ang mga matatanda. Naisip ni Chung Myung na kahit magtanong ang mga matatanda sa Beggar Union, tama ang mga sinabi niya. Sinabi naman ni Ongum na wala daw nakaisip na ito pala ang Dahlia kaya nawala si Chung Myung ng matagal. Sinabi din niya na kung ito daw ay totoo, reward daw ang ibigay at wag daw punishment. Sinabi naman ni Yunam na kahit maganda daw ang ginawa ni Chung Myung, bigyan pa din daw ito ng punishment dahil hindi ito sumunod sa rules nila. Sinabi naman ng sect leader na dapat daw ba niyang bigyan ng punishment ang taong nagligtas ng buhay. Dapat daw ba siyang matuwa na uuwi ang isang estudyante dahil sumunod sa rules niya pero iniwan ang taong mamamatay na. Ang Mount Wasek daw ay may mataas na reputasyon. Ano daw ba ang mas haalaga pa sa buhay ng isang tao? Mas importante daw ba ang rules kaysa maging honorable na tao? Naisip naman ni Yunam ang kanyang kamalian. Tumigil na lang ito at napahinga ng malalim. Wala nang makapagsalita pa ng mga matatanda dahil sa mga sinabi ng sect leader sa kanila. Naisip ng sect leader na kailangan daw maintindihan ng lahat ang kanyang sinasabi. Tumayo ito at lumapit kay Chung Myung. Hinawakan niya ang ulo nito at binati sa kanyang nagawang kabutihan. Ngunit imbis na matuwa, nainis si Chung Myung sa ginawa sa kanya nito. Sa susunod na panel, makikitang nasa loob na din ng office si Huang.
Sinabi ni Huang na malaki daw ang utang na loob niya kay Chung Myung, ngunit binigay nito ang credit sa Mount Wasek. Bilang pasasalamat daw, gusto ni Huang na mag-invest sa Mount Wasek. Nagulat si Yang sa kanyang mga narinig. Mali daw pala ang sinabi ni Huang, support daw ang gusto niyang gawin. Gulat na gulat ang sect leader sa sinabi ni Huang. Sinama daw ni Huang ang madami niyang tauhan dahil ito ay sign ng kanyang suporta. Gusto niya ibigay lahat ng meron siya sa Mount Wasek. Gusto daw niya pag-usapan ang kailangan ng Mount Wasek at kung ano ang kanilang mabibigay. Humingi ng pasasalamat ang sect leader sa mga sinabi ni Huang. Nagpasalamat din siya ng marami kay Chung Myung. Makikita ang tuwang-tuwang mukha ng sect leader sa nangyayari. Pinalabas na ng sect leader ang mga hindi kasali sa magiging meeting. Habang sila ay naglalakad, pinalo ni Sang ang likod ni Chung Myung. Sobrang galing daw ng ginawa ni Chung Myung para sa Mount Wasek. Proud na proud daw sila at parang may isang bituin na napunta sa kanila. Kinausap naman din siya agad ni Ongum. Maganda daw ang ginawa ni Chung Myung pero mas mabuti daw sana kung nagpaalam ito. Mali daw talaga ito sa kanyang pag-alis ng walang sabi. Madami daw rules na sinuway si Chung Myung. Ngunit, napansin ni Chung Myung na kahit pinapagalitan siya ni Ongum, nakangiti pa din ito sa kanya at sinabi nito na pagbutihin ang kanyang ginagawa. Naiwan na si Chung Myung mag-isa. Naiisip niya na kung kailan pa daw niya maibabalik ang dating Mount Wasek. Napatingin si Chung Myung sa langit. Makikitang nakatingin sa kanya ang kanyang sect leader noon at sinabi niya na sumasakit na daw ang kanyang likod sa pagbuhat sa Mount Wasek. Sa susunod na panel, makikitang umaga na. Nag-uusap sa office ng sect leader ang lahat ng mga matatanda. Naalala nila ang sinabi ni Huang na siya na ang mamumuno sa Huang's businesses para hindi na kailangan pang mamrobolman ng Mount Wasek. Ngunit bago daw niya ito gawin, may dalawang kondisyon siya. Ang una ay ang pagbawal sa Mount Wasek na mag-ipon ng pera dahil dapat nila itong gamitin sa pagpapaganda ng Mount Wasek. Sumang-ayon naman ang sect leader sa mga sinabi ni Huang. Sa pangalawang kondisyon naman, dapat daw gawin nilang special si Chung Myung. Naisip naman ng sect leader na spoiled na si Chung Myung. Madami na daw itong nagagawa na hindi dapat gawin ng isang third-class disciple. Wala na daw siyang maisip pa na pwedeng ibigay kay Chung Myung. Sinabi naman ni Sang na ituro na lang kay Chung Myung ang Falling Petals Sword at ang Seven Plum Blossom Sword. Habang sila ay nag-uusap, sumingit naman si Yang at hindi ito sumang-ayon. Sabi naman ng sect leader kung ano daw ang problema nito. Nagulat ang sect leader sa sinabi ni Yang sa kanya. Hindi daw isang reward kung pag-aaral ng martial arts ang ibibigay nila kay Chung Myung dahil inaaral naman niya na talaga ang mga ito. Nagdabog ito at sinabing hindi ito ang tunay na reward. Ang tunay na reward daw ay ang pagbibigay ng kapalit at dapat medyo labag sa loob nila. Napatahimik naman ang mga matatanda sa sinabi ni Yang. Naisip ng sect leader na kung bakit daw ganito na mag-isip si Yang. Patuloy na sumisigaw si Yang at sinabing hindi daw ba nila naiisip ang ginawa ni Chung Myung. Nang dahil sa ginawa daw ni Chung Myung, pumapasok ang napakadaming pera sa Mount Wasek. Naging libre din daw ang pag-handle ni Huang sa kanila nang dahil dito. Napagtanto ng sect leader kung bakit bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin kay Yang. Si Yang ang leader ng Finance and Economy Agency. Siya ang namamahala sa mga pera ng Mount Wasek. Ito ang rason dahil dati hirap na hirap siya kung paano sila magkakaroon ng pera. Gusto na lang ni Yang na mag-declare ng bankruptcy noon. Ang dahilan kung bakit naging maayos pa din ang Mount Wasek ay dahil sa pamamahala ni Yang bilang finance. Naiintindihan na ng sect leader ang lahat ngayon. Ang hiling lang naman daw at gusto ni Yang noon pa ay makabayad ng mga pangangailangan ng Mount Wasek at may maipan na pera. Ang taong naging dahilan para maabot niya ang kagustuhan niya ay si Chung Myung. Patuloy si Yang sa pangungulit tungkol sa reward kay Chung Myung. Sinabi din niya na si Chung Myung daw ay ang Diyos ng kapalaran.
Hindi daw siya tulad ng ibang estudyante na puro kain lang at walang alam sa pagkita ng pera. Makikitang pulang-pula na ang mukha ni Yang kakasigaw. Nang dahil di na mapigilan si Yang, niyakap na siya ni Sang para ilabas sa office ng sect leader. Naiintindihan naman ng mga matatanda kung bakit ganon ang ipinapakitang kilos ni Yang. Nagsalita naman si Yunam at sinabing sang-ayon siya sa mga sinasabi ni Yang. Sobrang laki daw ng nagawa ni Chung Myung para sa Mount Wasek. Gusto naman daw ni Chung Myung ang lumabas-labas kaya siya na lang ang uutusan nila para sa Yuna Merchant Guild. Gusto naman daw ni Huang si Chung Myung kaya matutuwa ito kung siya ang bibisita sa kanila. Nag-iisip pa din sila kung anong pinakamagandang reward ang maibibigay kay Chung Myung. Nang biglang sumigaw si Yang sa labas at sinabing pera na lang ang ibigay sa kanya. Lahat naman daw ng bagay ay nadadaan sa pera. Natulala na lang ang sect leader sa mga nangyayar. Araw-araw na lang daw may mga kakaibang nangyayar sa Mount Wasek. Sa susunod na panel, makikita natin na nasa taas ng cliff si Chung Myung at Huang. Sinabi ni Chung Myung na napakagaling daw umakting ni Huang. Sinabi naman ni Huang na pareho lang daw silang magaling. Sinabi naman ni Chung Myung na swerte lang siya na nagamot niya si Huang pero hindi daw niya kayang pantayan ito. Ngunit sinabi naman ni Huang na wala siyang intensyon na maging kapatas ang Mount Wasek. Hindi daw siya interesado sa Mount Wasek kung wala si Chung Myung dito. Sinabi naman ni Chung Myung na masyado daw mataas ang tingin sa kanya ni Huang. Natawa si Huang sa sinabi nito sa kanya. Matagal na daw siyang nabubuhay bilang isang merchant. Sa buong buhay niya, may isa lang siyang sandata at ito ay ang pagtingin sa mga tao. Kung hindi daw siya magaling sa panghuhusga ng tao, matagal nang bumagsak ang business nila. Maswerte daw siya kung tama ang pagtingin niya kay Chung Myung. Maganda din naman daw ang mga mangyayari sa Yuna Merchant Guild at Mount Wasek kung tama ang husga niya. Napasang-ayon na lang si Chung Myung sa sinabi ni Huang sa kanya. Ngunit ayaw pa din daw ni Chung Myung na sabihin na patas sila. Madalas daw ang mga taong nagsasabi ng ganyan ay traidor. Natulala na lang si Chung Myung nang matapos niyang sabihin ito. Hinding-hindi daw niya magugustuhan ang mga salitang iyon. Madami daw ang umiyak at pumuri sa kanila noon. Napakadami din daw noon na gusto silang pabagsakin. Sinabi din ni Huang na ayaw niya ang mga salitang iyon. Minsan daw pwede tal ang magkahiwalay ang dalawa. Ngunit kung pareho naman sila ng patutunguhan, wala nang puproblemahin pa. Mas mabilis daw silang makakarating sa patutunguhan nila kung magtutulungan sila. Sinabi ni Chung Myung na wala naman daw problema dito. Naisip ni Huang na sigurado ng malaki ang magiging benepisyo nila sa Mount Wasek at lalo na kay Chung Myung. Naiisip din niya na hanggat buhay si Chung Myung, magiging mas malakas ang Mount Wasek. Nabilib si Huang sa confidence na mayroon si Chung Myung. Gagawin doon Yuna Merchant Guild ang lahat para suportahan ang Mount Wasek. Sinabi ni Chung Myung na alam naman daw siguro ni Huang ang ibig sabihin ng sinasabi niya. Handa daw ba itong maging kalaban ang Southern Edge Sect at Yumo naman agad si Huang. Sinabi din ni Chung Myung na hindi naman daw siguro manghihingi ng presyo si Huang para sa suportang ibibigay nito. Sumagot naman si Huang na hindi siya naghahanap ng kapalit. Makikita ang mga peke nilang tawa. Alam nila na naglolokohan at nagbabalahan na lang silang dalawa. Sinabi ni Huang na wala daw katulad si Chung Myung. Siya lang daw ang ganyan na dawest sa edad niya. Naisip naman ni Chung Myung na kahit anong edad pa yan, wala siyang katulad. Ngunit sinabi ni Huang na kailangan daw ni Chung Myung na itago ang sarili nito sa mundo. Nakakatakot daw ang mundo. Madaming multo at demonyo. Madami ang papatay para lang sa benepisyo nila. Kapag nalaman daw ng mundo ang kakayahan ni Chung Myung, madaming gugustuhin na hanapin siya. Natawa si Chung Myung sa mga sinasabi ni Huang. Masyado daw mataas ang tingin talaga sa kanya nito. Masyado pa daw siyang bata para dito. Natapos na ang kanilang usapan at sinabi ni Huang na aalis na muna siya. Nang paalis na si Huang, pinigilan siya ni Chung Myung.
May gusto siyang ipahanap kay Huang para sa kanya. Sa susunod na panel, makikita natin na bumababa na si Huang sa hagdan. Naiwan si Chung Myung sa cliff at tinitignan siya ni Huang mula sa baba. Naisip ni Huang na napakadami daw gusto ni Chung Myung na ipagawa sa kanya. Hindi daw niya mabasa ang pagkatao at pag-iisip nito. Hindi niya alam kung totoo o peke ang ugaling bata ni Chung Myung. Ang Mount Wasek daw ay lugar ng dragon. May isang dragon daw na nakatira dito at siya ang nakadiskobre. Habang siya ay nag-iisip, tinanong siya ni John Wei kung naging maganda daw ang pag-uusap nila. Sumagot naman si Huang ng oo at may sasabihin siya kay John Wei. Nagbago daw ang isip niya ngayon. Sinabi ni Huang na madaming kailangang gawin simula ngayon. Umalis na siya at sinabihan niya si John Wei na sumunod na ito. Kailangan na nilang ayusin lahat ngayon. Sa susunod na panel, makikita natin na paakay na si Huang sa upuan nito. Habang si Chung Myung naman ay patuloy na nag-iisip. Ibang-iba daw ang pakiramdam kapag si Huang ang kausap kaysa sa mga matatanda sa Mount Wasek. Sa tingin daw niya kaya ganon si Huang ay dahil nasa business side siya. Naalis na daw ni Chung Myung ang pinakamalaking paghihirap ng Mount Wasek at ayon ay ang pagkakaroon ng pera. Ngunit wala pa din daw identity hanggang ngayon ang Mount Wasek. Kailangan na daw ibuhos lahat ng paghihirap ngayon sa martial arts nila. Sa susunod na panel, makikitang madaming namimili sa syudad. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang Yuna Merchant Guild. Ilang araw lang ang lumipas, lumanas at umayos ang mga business sa Huaam. Sobrang saya at laging makikitang nakangiti si Yang nang dahil sa nangyayar. Dumating na ang matagal na hinahangad ng Mount Wasek. Naging payapa ang Mount Wasek na parang daloy ng tubig. Ngunit may mga tao na hindi pa din payapa ang nararanasan. Makikitang ang mga estudyante ng Mount Wasek ay patuloy na nagsisinay kahit na gabi na. Sila ay nagpupush up habang may nakapatong na malaking bato sa kanilang likod. Makikitang si Chung Myung naman ay nakaupo lang sa bato at nagbibilang. Napatigil si Chung Myung sa pagbibilang at pabirong sinabi na wala pa din daw bang namamatay sa kanila. Nang biglang bumagsak ang bato. Makikitang patuloy pa din si Gul sa kanyang pagpupush up habang nakasakay si Chung Myung at ang malaking bato sa kanyang likod. Natuwa naman si Chung Myung sa kanyang nakikita. Desididong lumakas talaga si Gul at ayaw niyang sumuko. Makikitang pawis na siya at sumisigaw na. Natulala si Yoon nang makita niya ang ginagawa ni Gul. Natawa na lang din siya at napabilib. Naalala ni Yoon ang pagdating ni Chung Myung noon. Hindi daw siya naniniwala noon na lalakas sila nang dahil lang sa physical training na gagawin nila. Ang Mount Wasek Sword Art daw kasi ay nakabased sa bilis. Kaya akala daw niya hindi nila kailangan ng malakas na katawan. Ngunit nagulat siya sa mga nangyari. Nang lumakas ang kanilang pangangatawan, naging mas mabilis ng doble ang paggamit nila sa espada. Ang transformation na nangyari daw sa kanila ay halatang halata at naging masaya na ang kanilang pagsesenay. Dati gusto na nila tumigil agad sa pagsesenay, pero ngayon kahit tapos na ang training, gusto pa nila magpatuloy. Nagkaroon na ng friendly competition mula sa estudyante ng Mount Wasek. Ibang-iba na daw sila ngayon, ngunit may isang problema. Makikitang nagpapay-abangan na sila ng kanilang katawan. Ang mga estudyante ay gusto ng mas pahirapan pa ang kanilang sarili. Naisip ni Yoon na mukha na daw silang mga bandido at hindi na Mount Wasek hahaha. Natapos na ang kanilang training, sinabi ng isang estudyante na mag-training daw sila pagkatapos nilang kumain ng breakfast. Napansin ni Yoon at Gul na hindi sumasabay sa kanilang training si Chung Myung. Sinabi din ni Gul na matagal na daw na ginagawa iyon ni Chung Myung. Sinabi naman ni Yoon na nagsimula daw ito noong nagsimula silang mag-training ng independent. Ngunit kahit ganon ang nangyayari, si Chung Myung ang pinakaamaga sa kanila gumising. Sinabi naman ni Gulnab aka daw na punta siya sa Yuna Merchant Guild. Siya daw ang pinaka-busy na tao sa Mount Wasek. Natigil ang kanilang pag-uusap.
Nagtanong si Gul kung nararamdaman na daw ba ni Yoon ang kanyang paglakas. Nalilito pa din si Yoon sa nangyayari dahil lahat naman daw ay lumakas at tingin niya daw 2 beses lang silang pinalakas. Nagulat naman si Gul sa sinabi ni Yoon. Ngunit kahit ganon daw, ramdam niya na kayang niyang tumalo ng 3 Yoon noon. Sinabi naman ni Gul na hindi daw yun enough. Malapit na daw mangyari ang conference. Kailangan nilang mas maging malakas pa. Napatulala na lang si Yoon sa sinabi ni Gul. Napangiti din ito nang dahil sa pinapakitang dedikasyon ni Gul. Kailangan daw nilang kausapin si Chung Myung na mas palakasin pa sila. Sa susunod na panel, makikita natin si Chung Myung. Kakagising niya lang at madilim pa ang paligid. Makikitang si Chung Myung ay naglalakad mag-isa. Si Chung Myung ay nagsesenay pala ng mag-isa sa bundok. Hindi naman daw sikreto ang pagsesenay niya pero ayaw niya isama ang ibang estudyante. Patuloy pa din ang paglalakad ni Chung Myung sa kagubatan. Ang training na ginagawa ni Chung Myung ay ang body and sword unification. Naabot niya na daw ito noon sa kanyang nakaraan. Alam na daw niya ang mga kailangan gawin, ngunit hindi pa may perfect ng kanyang katawan ngayon. Kailangan daw niya pang mag-training ng sobra para magawa niya ang mga ito. Hindi pa daw niya pwedeng mapakita ang teknik na ito sa Mount Wasek dahil baka mabaliw sila. Napatigil si Chung Myung sa kanyang paglalakad. May nakita siyang isang babae na nagsesenay sa malayo. Hindi niya pa makita ang buong mukha ng babae. Makikitang patuloy ang babae sa kanyang ginagawa. Mabilis at accurate ang paggamit niya sa kanyang espada. Siya ang kauna-unahang babae na ipinakilala sa Mount Wasek na manhwa. Makikita naman sa isang tabi na nanunood si Chung Myung sa ginagawa ng babae. Ang ginagawang teknik pala ng babae ay ang Twilight Beauty. Nagulat si Chung Myung dahil alam ng babae ang teknik na iyon, matagal na ito at hindi na masyadong ginagamit sa Mount Wasek. Ito daw ang teknik na hindi basta-basta nakikita sa Mount Wasek. Kahit anong sword technique naman daw ay pwedeng aralin. Habang kinakausap ni Chung Myung ang kanyang sarili, di niya napapansin ang ginagawa ng babae. Makikitang nagbago ang ginagawa ng babae at pasugad na ito kay Chung Myung. Inatake ng babae si Chung Myung at tinanong kung sino daw ito. Nakailag naman agad si Chung Myung sa ginawang atake ng babae. Makikitang nakaupo pa din si Chung Myung at mukhang wala siyang pake sa nangyari. Ngunit, naiinis pala si Chung Myung dahil nalaman ng isang katulad lang niyang estudyante ang kanyang pagtatago. Sinabi ng babae na sino daw ba si Chung Myung at ngayon niya lang ito nakita. At dito nagtapos ang pang-19 na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mount Wasek. Salamat!